Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo riyan? Sa gitna eng ugong eng hanging humahagupit. Isang matinis na sigaw ang bumasak sa aking pandinig. Dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, hindi sapat ang salitang mainit para ilarawan ang nakakapasong hangin. Tila libu-libong nakbabagang karayom na tumutusok sa balat ang dala nitong hirap. Mag-alas 2 pa lang eng hapon, ngunit ang langit ay kulay lupa. Nakbabantang makbuga eng alikabok at init anumang oras. Dahan-dahang ipinihit ni Gabriela de la Cruz ang 7th Infantry Division ang Philippine Army, na kilala bilang Kaugnay Division, ang kanyang ulo sa direksyon ang sigaw. Itinaas niya ang kuwelyo eng kanyang fatigue uniform hanggang sa ilalim eng kanyang baba at isinuksok ang lumang bunihat, kaya't kalahati eng kanyang mukha ay natatakpan ang anino. Nakatayo siya sa isang sulok sa likod ng gusaling regimental headquarters, isang tagong lugar kung saan itinatapon nga masundalo ang tirang pakain o pansamantalang nakpapahinga. Bingi ka ba? Halika rito. Ang may-aring mainiting boses ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na malaki ang tiyan. Ang ranggong koronel ay kumikinang sa kanyang balikat habang palapit siya ng may kayabangan sa kanyang paglakat na parang bibe. Si Coronel Pablo Domingo, ang regimental commander. Bago pa man madestino si Gabriela sa lugar na ito, pakarami-rami ng kuwentong nakarating sa kanya tungkol sa masamang reputasyon ng lalaking ito. Isang taong nagahari-harian sa lupang kampo at itinuturing na parang personal na alipin ang kanyang ngatauhan. Walang imik si Gabriela, tinitigan lamang niya ito ng diretso. Ang kanyang nga mata ay mas malamig pa sa hanging amihan ng Sierra Madre at may lalim na mahirap arukin. Mas nakakasuklam pa ang titik ng sakim na lalaking ito kumpara sa mga teroristang nakasagupa niya sa AMGA operasyon noong nasa Light Reaction Regiment LRR, Pasya. Kumunot ang noo ni Pablo nang makita ang hindi pamilyar na babaeng sundalo na hindi man lang kumilos agad nang tawagin niya. Sinuri niya si Gabriela mula ulo hanggang paa, dahil sa maluwag niyang uniporma. Nakatago ang kanyang ranggo, ngunit para sa isang babaeng sundalo na pagala-gala sa likod ng headquarters sa ganitong oras. Simple at dekahon lang ang takbo ng kanyang pag-isip. Siguro ito yung bagong nurse na ipapadala galing Phi. Luna. Naisip niya. Naalala niya ang ulat tungkol sa isang bagong nurse officer na ide-deploy mula sa Medical Corps ng AFP. Isang mapanyang ngitaang gumuhit sa labi ni Pablo. Tamang-tama, sa gitna ganyang pakainip. May bago siyang mapaglilibangan. Mabilis siyang lumapit hanggang sa halos magdikit na ang kanilang nga mukha. Umalingasaw ang mabahong amoy ngiyosi at ang artipisyal na tamis eng tiga. In sa tuna kape. Hoy, bagong nurse. Imbes na mag-report ka, nagpapalusot ka rito, ha? Ang boses ni Pablo ay puno ang autoridad at pagmamataas. Inaasahan niyang manginginig sa takot ang babae. Makakandautal sa pagsasabi ng kanyang pangalan at ranggo. Ngunit si Gabriela ay hindi man lang natinak. Hindi man lang niya inalis ang kanyang kamay mula sa bulsa habang nakatinggala sa lalaki ng walang ekspresyon. Kapag nakita mo ang superior mo, sumasaludo ka dapat. Wala ka talagang disiplina. Ganito na ba lahat ng babaeng sundalo ngayon? Itinuro pa siya ni Pablo habang tumataas ang boses. Ilang sundalong napadaan ang napatingin. Puno kang takot ang mukha. At dali-daling yumuko at umalis. Alam ka lahat sa kampong ito na ang pagising sa galit ni Pablo Domingo ay parang pagpapakamatay na rin. Napangisi si Gabriela sa kanyang isip. Hindi niya inakalang mapagkakamalan siyang nurse, pero mas mainam na rin ito. Bago ang kanyang formal na pag-upo bilang bagong division commander, nagpasya siyang mag-isa na suriin ang kalagayan niya kampo, nang walang kasama at tinatakpan ang ranggo, at ang kanyang natuklasan ay higit pa sa inaasahan niya hindi, mas malala pa. Paumanhin po, ngunit sino po sila? Ang salitang lumabas sa bibig ni Gabriela ay lubos na taliwas sa inaasahan ni Pablo. Mababa at kalmado, ngunit may kakaibang lamig na nakpatindik sa kanyang balahibo. Natigilan si Pablo saglit, bago namula ang kanyang muka sa galit. Isang tenyente, isang batang babae pa ang nangahas magtanong kung sino ang isang regimental commander na parang Diyos sa paningin niya. Ano, sino ako? Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang inis. Oy, hindi mo ba ako kilala? Ako si Pablo Domingo, ang aring remiento nito. Sumigaw si Pablo at marahas na itinulak ang balikat ni Gabriela. Ngunit si Gabriela ay parang batong hindi natinak. Sa halip, ang kamay pa ni Pablo ang tumalsik. Ang katawan ni Gabriela, na hinubok ng matinding pagsasanay, ay malayong malayo sa kanyang panlabas na anyo. Nagulat si Pablo sa tigas na kanyang naramdaman. Ngunit agad itong natabunan ng nagalap na galit. Nababalikan na ba talaga?
Tawagin mo ang direct superior mo. Gusto mo bang makulong sa Bartolina? Lumingalinga siya, sumisigaw, ngunit ang kanyang sigaw ay nilamon lamang ng malakas na ihip ng hangin. Mainit po ang panahon. Mas mabuti po kung pumasok na kayo sa loob. Sabi ni Gabriela, na nananatiling kalmado. Ang kanyang kilos ay hindi pambabastos, kundi parang pagsasabi na hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ing panahon. Lalo itong kumalmot sa amor propyo ni Pablo. Ikaw, anong pangalan mo? Sabihin mo ang pangalan at ranggo mo. Ngayon din, nang sumigaw si Pablo. Bahagyang itinaas ni Gabriela ang kanyang ulo. Sa ilalim ang kanyang sombrero. Ang kanyang nga mata ay biglang kumislap parang isang mabangis na hayop na nakatutok sa lek ang kanyang biktima. Ito ang mismong titik na inilalabas niya bago neutralisahin ang nga terorista nung nasa LRR pa siya. Timplahan mo ako eng kape. Biglang iba eng usapan si Pablo. Nawala ang kanyang galit at napalitan ang isang mapanlinlang na ngiti habang nag-utos. Sige. Dahil busy ako ngayon, palalampasin ko muna ito. Pero, dalhan mo ako eng kape sa opisina ko. 2 kutsarang asukal, 2 kutsarang creamer, gawin mong matamis na matamis. Pagkatapos, lumuhot ka at formal na humingi ang tawad. Kung hindi, tiyakin mong tapos na ang buhay mo bilang sundalo ngayon din. Si Pablo ay isang taong naniniwala na ang kanyang salita ay batas. Ang pakutos niya sa isang dikilalang nurse na parang personal na taga-silbi ay nakpakitang kanyang tunay na kulay. Mabilis na pinroseso, kaisip ni Gabriela ang lahat ng impormasyon. Ang natakot na sundalo, ang aroganteng opisyal, ang kawalan ng respeto sa anumang regulasyon. Ito ay hindi lamang personal na kasiraan, kundi isang kanser na sumisira sa buong unit. Kape, kamo, bulong ni Gabriela sa sarili. Ano pang tinitingin? Tingin mo riyan? Hindi mo ba ako narinig? Bingi ka ba? Alis na at ipagtimpla mo ako. Ipinagmayabang pa ni Pablo ang gintong relo sa kanyang pulso. 2:30 ang hapon, oras ang siesta pagkatapos ang tanghalian. Nananabik siyang ipamalas ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang humakbang si Gabriela. Inakala ni Pablo na susunod na ito ng walang reklamo at buong pagmamalaki na ibinuka ang dibdib. Ngunit ang tingin ni Gabriela ay hindi sa muka ni Pablo, kundi sa nameplate sa kaliwang dibdib nito. Domingo, P.L. Itinatak niya ang pangalang iyon sa kanyang isipan, na parang isinusulat sa isang death note malamig at walang emosyon. Sa wakas, itinuon niya ang kanyang nga mata sa mga mata ni Pablo, walang bakas eng takot o respeto. Tanging isang malamig na pahamak, na parabang nakatingin sa isang basura na nahihintay na itapon. Magita tayo bukas, Coronel Domingo. Iyon lang ang binitawan ni Gabriela bago tumalikot. Ano, bukas? Hoy, saan ka pupunta? Sabi ko timplahan mo ko ang kape. Sigaw ni Pablo mula sa likuran, ngunit hindi na lumingon si Gabriela. Ang kanyang ngahakbang ay tiyak at disiplinado. Ang kanyang anyo habang tinatawid ang maalikabok na parade ground ay parang isang matatak na puno nga nara na hindi matitinak nga anumang bagyo. Tulala si Pablo habang pinakmamasdan ang kanyang papalayo na anyo, bago dumura sa lupa. Buisit na babae. Bukas. Kamo, tiknan natin bukas. Titiyakin kong iyak ang dugo sa harap ko. Hindi niya alam, kahit sa panaginip, kung anong kapahamakan ang idudulot ng kanyang nga binitawang salita. Bukas ang araw ng formal na pagupo ng bagong division commander, at siya mismo ang humigpit sa lubid na bibitay sa kanyang sariling lig. Lumabas si Gabriela sa geteng rehimento at naglakat patungo sa nahihintay na jeep. Ang driver ay nakmamadaling bumaba at pinakbuksan siya ng pinto sa laikot. Nang isandal niya ang kanyang katawan sa upuang balat, sa halip na kumalma, mas lalong nakalap ang kanyang determinasyon. Ang tanawin ang kaunay division mula sa bintana ang sasakyan ay malungkot, ngunit sa kanyang gamata, nakikita na niya ang unos na darating kinabukasan. Ma'am, saan po ang punta natin? Maingat na tanong ang driver. Inalis ni Gabriela ang suot na sombrero. Sa paglaglat ng kanyang buhok, lumitaw ang kanyang mukha na kasing lamig ng yelo. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na nakakakilabot. Sa division headquarters, marami tayong kailangang ihanda. Sinulyapan niya ang papalayo na gusali ang rehimento at bumulong. Coronel Pablo Domingo, tandaan mo to. Ang kapangyan, bukas. Matitikman mo yan na nakalap sa init. Ang jeep ay humarurot at nawala sa alikabok. 3:00 ng hapon sa Fort Magsaysay. Mula sa kulay abong langit, nagsimulang bumuhos ang pinong alikabok. Ito ang panimula kay madugong pagbabagong maganap sa Kaugnay Division.
Ang dulo mga daliri ni Gabriela ay di sinasadyang tumatapik-tapik sa upuan. Parang isang countdown bago asintahin ang isang target at kalabitin ang gatilyo. Sa kanyang diksyonaryo, walang salitang patawat. Lalo na para sa mga taong nakasuot nga uniforme ngunit dinudungisan ang karangalan ng pagiging isang sundalo. Noong nasa LRR pa siya, ang kanyang palayo ay bruha. Isang mabagsik na mandirikma na kapag kinagat ang isang biktima, ninunguyan niya ito hanggang sa buto. Pagdating ang bukas, mararamdaman ni Pablo Domingo hanggang sa kaibuturan ang kanyang kaluluwa kung bakit naging isang alamat ang bruha. Ang alikabok na humahampas sa bintana ng sasakyan ay lalong lumalakas. Ipinikit ni Gabriela ang kanyang nga mata at ginunita ang seremonya ang pag-upo kinabukasan, ang nga tropang nakahanay sa kanyang harapan. At sa pinakaunahan, si Pablo Domingo, nang maisip niya ang mukha nitong mamumutla sa takot at panginginig. Saka palang bahagyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib, nagsimula na ang dikmaan. Isang dikmaan na walang putok ng baril. Ngunit ang oras ng isang malupit at walang awang paghihiganti ay nalalapit na. Ang umaga sa Fort Magsaysay ay hindi lang simpleng paksikat ng araw. Ito ang oras kung saan ang lupang pinatigas ng lamig ng gabi ay sumisigaw habang nagigising. Alas 9 ng umaga. Sa grandstand ang 7th Infantry Division Headquarters, isang nakakabinging tensyon ang bumabalot sa paligid. Ang hangin na parang kutsilyong humihiwa sa balat ay walang awang hinahampas ang watawat ng unit. Ngunit ang libu-libong sundalong nakahanay ay hindi man lang gumagalaw. Tanging ang puting usok mula sa kanilang hininga ang nagpapatunay na may mga buhay na nilalang sa lugar na iyon. Ngayon ang turnover ceremony para sa ika-50 Division Commander. Sa pinakaunang hanay. Sa ibaba mismo ang tablado kung saan nakapila ang regimental commanders. Nakatayo si Coronel Pablo Domingo. Halatang hindi niya matiis ang lamig na umaga. Kaya't patuloy siyang nagrereklamo sa kanyang adjutant. Buisit, bakit ba ganito kalamig? Anong klaseng tao ba yang bagong division commander at sa labas pa naisipang gawin ang seremonya sa ganitong panahon? Gayong may maayos namang auditorium. Akmang dudura si Pablo sa sahig. Isang ugali niya. Ngunit pinigilan niya nang mapansing may nakatingin. Dahil sa masamang tulok kagabi dulot nga ala-alang aroganteng nurse, sumasakit ang kanyang ulo. Yung walang hiyang babaeng yan. Matapos lang ang seremonyang ito, hahanapin ko siya kahit sa medical unit pa. Titiyakin kong luluhot siya sa harap ko. Naisip niya habang nangangalit ang ngangipin. Hindi maalis sa isip niya ang titik ng babaeng yon na tila nagsasabing, magtutuos tayo. Para sa kanya, ang ngataong walang lugar ay dapat putulin agad bago pa man lumaki ang sungay. Sir, medyo tabingi po ang kurbata niyo. Bulong ang kanyang adjutant. Iwinasiwas ni Pablo ang kanyang kamay. Ayos na yan. Sino bang papansin? Babay naman do ang bagong general. Anong alam gabay? Pipirma lang yan ang papeles na iutos ang headquarters. Sabi po galing LRR do. Kalokohan. Anong babay sa Special Forces? Imposible. Ang kanyang pananalita ay puno ing matinding male-chauvinism at kayabangan. Wala siyang pakialam kung marumi ang kanyang combat boots o gusot ang kanyang uniforme. Kampante siyang siya pa rin ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa unit na ito. Alas 9:50. Ang paparating na Division Commander. Ang malakas na anunsyo MMC ay umalingaw-ngaw sa buong parade ground. Nagsimula ang grandeng tuktok eng banda, at lahat eng mata ay napako sa entrada. Isang itim na sedan i-commander ang marahang pumasok at huminto sa tabing i-entablado. Tiningnan ito ni Pablo nang may pakainip. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto sa likod. Ang unang lumabas ay isang pares makintap na itim na sapatos. Sumunod ang plansadong pantalon at isang malinis na uniforme. Eksaktong alas 10. Sa wakas, tuluyang bumaba ang bagong division commander at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ang malamig na sinak ng araw ay tumama sa kanyang nga balikat. Isang mahinang tunok ang kumawala sa bibig ni Pablo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kinusot niya ang kanyang nga mata. Ngunit ang taong paakyat sa entablado ay walang dudang ang babaeng ininsulto niya kahapon. Sa halip na lumang fatigue uniform, suot niya ang isang uniformeng sakto sa katawan. Sa halip na bunihat, suot niya ang isang surface cap na may sagisak, ngunit ang malamig na mga mata at matatak na panga ay hindi may pagkakaila. At higit sa lahat, sa kanyang nga balikat, may dalawang bituin na mas malaki at mas makinang kaysa sa kanyang ranggong Coronel, Major General, Division Commander. Hindi maaari. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Pablo.
Nang hina ang kanyang matuhot at halos hindi siya makatayo. Ang nga salitang binitiwan niya kahapon ay tilam nga punyal na tumusok sa kanyang puso. Hoy bagong nurse, timplahan mo nga ako ang kape. Dalhan mo ako ang kape sa opisina. Asukal 2, creamer 2. Lumuhod ka at huminging tawad. Ang nga alaala ay bumuhos na parang bagyo. Ang kanyang puso ay kumakabok ng napakalakas na tila maririnig ng kanyang adjutan. Hindi niya matanggap ang katotohanang inutusan niya ang isang general na magtimplaing kape. Minura ito, at pinilit na lumuhod. Ito ay hindi lang simplang insubordination. Ito ay katumbas ing paghahanap ing sariling katapusan. Nakatayo na si Gabriela sa gitna ng entablado. Bago tanggapin ang saludo, dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin sa buong parade ground. Ang kanyang nga mata ay matalim habang sinusuri ang libu-libong sundalo, at ang kanyang tingin ay tumuon sa unang hanay sa ibabang entablado, kung saan nakatayo si Pablo Domingo. Isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriela. Ang parehong nakakakilabot na ngiti na ipinakita niya kahapon sa likod ng gusali ang rehimento. Nang magtama ang kanilang nga mata, naramdaman ni Pablo na nanikip ang kanyang dibdib sa matinding takot. Para siyang isang palakas sa harap ng isang dambuhalang ahas. Magazino, tindig, sa paparating na General Pugue kami. Kaugnoy. Ang malakas na sigaw ay yumanik sa kapatagan ng Nueva Ecija. Automatikong itinaas ni Pablo ang kanyang kamay para sumaludo. Ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang madaliri. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang likod. Sa kabilaing malamig na panahon, basang-basa siya ing pawis. Tinapos ni Gabriela ang pagsaludo at humarap sa mikropono. Hindi niya binuksan ang inihandang talumpati. Sa halip, isinara niya ito at nagsalita gamit ang isang boses na malamig at parang metal. Magkakasama sa 7th Infantry Division, ako ang inyong bagong Division Commander, Major General Gabriela de la Cruz. Ang kanyang boses, na lumalabas sa mga speaker, ay walang emosyon ngunit puno ng bigat. Hindi ako naparito para magbigay matatamis na pangako. Ang sundalo ay dapat maging sundalo. Ang pinuno ay dapat maging pinuno. Ngunit ang nakita ko sa ating kampo kahapon ay lubos na nakakadismaya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Kinabahan ang lahat, mula sundalo hanggang opisyal. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ing isang commander na nagsasalita ng ganito kaprangka sa isang seremonya. May mga taong ginagamit ang kanilang ranggo bilang kapangyarihan. Itinuturing ang kanilang nga tauhan na parang nga alipin, at sinisira ang disiplina. May mga parasitiko sa kampong ito. Muling tumama ang matalim na tingin ni Gabriela kay Pablo. Hindi man lang naglakas loob si Pablo na itas ang kanyang ulo. Gusto na lang niyang lamunin siyang lupa. Noong nasa Light Reaction Regiment ako, may isang bagay akong natutunan. Ang kawe ay hindi lamang nasa labas, mas mapangganib ang nga kawe na sumisira mula sa loob. Simula ngayon, magsasagawa akong isang malawakang operasyon para tanggalin ang nga kawe na iyan. Ang salitang operasyon ay parang isang hatol na kamatayan sa pandinig ni Pablo. Huminto sandali si Gabriela. Ang ilang segundong katahimikan na iyon ay parang walang hanggan para kay Pablo. May isang napakatapang na opisyal akong nakilala. Hindi lang niya nakilala ang kanyang bagong commander, inutusan pa niya akong magtimpla ng kape. Nagkaroon ang bulungan sa paligid. Sino ang baliw na gagawa niyon sa isang general? Ang mukha ni Pablo ay hindi na maputla, kundi kulay abo na, nang hina ang kanyang nga tuhod at muntik na siyang matumba. Kaya't napatingin sa kanya ang katabing regimental commander. Inaabangan ko talaga ang kapang yon. Gaano kaya katamis ang timpla niya? Pagpapatuloy ni Gabriela, habang nakatitik kay Pablo, doon nagtapos ang kanyang talumpati. Maikli, makapangyarihan, at para sa ilan, isang deklarasyon ng giyera na nakbukas sa pinto ing impyerno. Nang matapos ang seremonya, bumaba si Gabriela sa entablado. Ang nga commander sa ilalim niya ay nakapila para makipagkamay. Gustong tumakas ni Pablo, ngunit ang kanyang nga paa ay tila nakadikit sa lupa. Habang papalapit ang kanyang pagkakataon, pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso. Nakipagkamay si Gabriela sa una, pangalawa, at pangatlong commander, hanggang sa humarap siya kay Pablo. Sa malapitan, ang kanyang presensya sa uniforme ay hindi hamak na mas matindi kaysa kahapon. Ang nga medalya at parangal sa kanyang dibdib ay nakpapatunay sa mga laban na kanyang pinagdaanan. Coronel Domingo, unang binanggit ni Gabriela ang kanyang pangalan. Kaugnay, Regiment Tau Commander, Coronel Pablo Domingo.
Sigaw ni Pablo, ingunit garaw-gaw at anang jinjinig ang kanyang giboses. Hindi inilahat ni Gabriela ang kanyang kamay. Tinitigan lamang niya ito mula sa itaas gamit ang malamig na mga mata. Kahapon lang ang yabang-yabang mo. Bakit nanginginig ka ngayon? Dahil ba malamig? Oh, inilapit ni Gabriela ang kanyang katawan at bumulong sa tainga ni Pablo. Isang sikretong salita na para lamang sa kanya. Na-disappoint ka ba dahil hindi ako nurse? Ma'am, hindi ko po talaga alam. Sinubukan ni Pablong magpaliwanag, ngunit nanigas ang kanyang dila. Tumahimik ka, putol ni Gabriela. Ang nga paliwanag mo, sa korte militar mo na sabihin. Pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Alam mo na kung anong dadalhin mo, hindi ba? Kape. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Asukal 2, creamer 2. Kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, hubarin ko yung uniforme mo at isasampay sa alambre. Hindi na hinintay ni Gabriela ang sagot at tumalikot na. Ang ngayapak ng kanyang natauhan ay unti-unting lumayo. Naiwang mag-isa, halos matumba si Pablo dahil sa panghihina. Ang ugong ng hangin ay malakas na humampas sa kanyang tainga. Tila isang tawa na nagsasabing, tapos ka na. Ang ibang nga commander ay nagbubulungan at sumusulyap sa kanya. Ang nga mabilis makaramdam ay nagsimula ng dumistansya. Kahapon, siya ang hari ng kampo. Ngayon, sa isang iglap, siya na ang iniiwasan. Nanginginig na pinunasan ni Pablo ang pawis sa kanyang no. Ngunit kahit anong punas niya, hindi tumitigil ang malamig na pawis. Tapos na ang lahat. Iyon lang ang laman ng kanyang isip. Ngunit hindi niya alam, hindi ito simpleng pagbaksak. Ito ay simula pa lamang ang impyernong inihanda ni Gabriela. Sa opisina ng Division Commander, inalis ni Gabriela ang kanyang service cap at inilagay sa mesa. Mula sa malawak na bintana, tanaw ang buong kampo. Dahan-dahan niyang hinubat ang kanyang guwantes na balat at tinitigan ang dokumento sa mesa. Ulat samga hinala ang katiwalian at pang-abuso sa 7th Infantry Division. Isang file na palihim na ibinigay isang kasamahan na nagtatrabaho sa intelligence unit ng mas mataas na command. Sa pinakaibabawang dokumento, ang pangalang Pablo Domingo ay naka-highlight niyang pulang panulat. Tok, tok, pasok. Bumukas ang pinto at pumasok si Pablo. May dalang tray. Ang dating mayabang na lalaki ay nakayuko na ngayon, na parang isang basang sisif. Dahil sa panginginik ni kanyang nga kamay, halos matapon ang kape sa tasa. Narito na po, ma'am, sabi ni Pablo, na nakayuko pa rin na parang isang kriminal habang inilalapak ang tasa sa mesa. Ang mabangong amoy ng kape ay pumuno sa silid. Sumandal si Gabriela sa kanyang upuan at nagdekwatro. Itinuro niya ang kape gamit ang kanyang baba. Inumin mo. Po, ako po. Dapat mong tikman ang kapeng tinimpla mo. Malay natin, baka may lason yan. Ma'am, bakit naman po kayo magsasabi ang ganyang bagay? Gulat na sabi ni Pablo, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Gabriela. Inumin mo, sabi, utos yan. Halos maiyak si Pablo habang inaabot ang mainit na tasa. Halos mapaso ang kanyang bibig sa init, ngunit hindi niya ito maaring iluwa. Pilit niyang nilunok ang mainit na likido. Anong lasa? Matamis po. Matamis. Sana nga laging ganyan katamis ang buhay. Katulad ng matamis na buhay na tinamasa mo habang sinasamantala mo ang pawis at dugo nga sundalo mo, Coronel Domingo. Kinuha ni Gabriela ang nga dokumento at inihagis sa harap ni Pablo. Ano sa tingin mo yan? Nanlaki ang nga mata ni Pablo habang binabasa ang pamagat ng nga papeles. Pagnanakaw sa pondong pagkain. Pananakit sa mga sundalo. Pagsusuhol para sa promosyon. Lahat ng kanyang katiwalian ay detalyadong nakasulat doon. Ito po ay paninira lang. Gawa-gawa lang po yan ma'am. Frame up po ito. Nung nasa LRR pa ako, alam mo ba kung saan ako pinakamagaling? Sa pagtanggal ang nga bulok na parte. Hindi ako kumikilos ng walang kasiguraduhan. Tumayo si Gabriela mula sa kanyang upuan. Sa bawat hakbang niya palapit, umaatras si Pablo. Simula sa oras na ito, suspendido ka sa iyong tungkulin. Nahihintay ang nga investigador ang military police. Sa kanila mo ipaliwanag ang iyong panik. Kung pakikinggan ka man nila. Ma'am, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ang malaki. Habang buhay po akong magiging tapat sa inyo. Sa wakas ay lumuhod si Pablo sa sahig ang mismong posisyon na ipinagawa niya kay Gabriela kahapon. Ipinakita niya ang sukdulan ng pagpapakababa. Tinitigan siya ni Gabriela ng may malamig na mga mata. Tapat. Kahit ang aso, kilala ang amo niya. Masahol ka pa sa aso.
At hindi ko kailangan asong tulad mo sa unit ko. Pinindot ni Gabriela ang intercom sa kanyang mesa. MP, pumasok kayo at arestuhin siya. Agad pumasok ang nga MP at pinosasan ang nanlalabang si Pablo. Bitiwan niyo ako, hindi niyo ba ako kilala? Ako si Pablo Domingo. Ma'am. Ang kanyang nga sigaw ay unti-unting nawala sa pasilyo. Nang maksara ang pinto, bumalik ang katahimikan. Kinuha ni Gabriela ang tasa nga pangtinimpla ni Pablo. Hindi man lang niya ito tinikman at diretso itong ibinuhos sa basurahan. Nakasusuka. Naglakat siya pabalik sa bintana. Isa pa lang ang kanyang natapos. Marami pang basura sa kampong ito na kailangang linisin. Pero hindi siya nagmamadali. Nagsimula pa lang ang pangganggaso. Ang kanyang nga mata ay mas malalim pa kaysa sa kulay abong kalangitan ng Nueva Ecija. Sino ang susunod na target? Tinitigan niya ang organizational chart sa kanyang mesa. Na para bang alam na niya ang sagot. Alas 4 ng hapon, ang balita ng pag-aresto kay Coronel Domingo ay mabilis na kumalat sa buong Kaugnay Division. Parang apoy sa tuyong damo, ang sismis ay kumalat mula sa mess hall, sa mga barracks, hanggang sa mga outpost. Ang katotohanan sa unang araw pa lang ang bagong general ay ipinaeresto na niya ang isang maimpluwensyang koronel ay isang pangyayaring walang katulad at nakakagulat. Sa opisina ng Chief of Staff sa ikalawang palapak ang Division Headquarters. Isang mabigat na katahimikan ang namamayani sa laikot ang isang lalaking nakatingin sa labas ang bintana. Si Coronel Santiago Veracruz, ang Chief of Staff ng Division. Siya ang namamahala sa operasyon ang kampo at isang malapit na kaibigan ni Pablo Domingo. Nakasabayan niya sa Philippine Military Academy. PMA. Hindi siya tulad ni Pablo na puro lakas ang ginagamit. Siya ay tuso na parang ahas. Kalkulado, at isang henyo sa paggawa ang maruruming trabaho nang hindi nadudungisan ang sariling nga kamay. Chief, mukhang delikado ang sitwasyon. Hindi biro itong si General de la Cruz. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yan kay Pablo. Sabi ang Logistics Officer G4, na hindi mapakali sa kanyang upuan. Butil-butil ang pawis sa kanyang no. Kung si Pablo ang action man, ang G4 naman ang kanilang ingatyaman. Dahan-dahang humarap si Santiago. Sa likod ang kanyang salamin. Ang kanyang nga mata ay kumikislap na parang sa isang reptilya. Tanga si Pablo. Sinabihan ko na siyang mag-ingat, pero naging kampante. Hindi man lang nakilala ang sarili niyang general. Siya ang humukay ang sarili niyang libingan. Pero hindi naman tayo pwedeng manutlang. Hindi ba? Alam na natin kung sino ang susunod. Ang logistics. Ang personnel. Lahat yan bubusisiin. Giling dolo, kaya hindi biro ang intelligence network niyan. Sabi naman ng personnel officer. G1. Ang silit ay puno ang usok ang sigarilyo. Ang lason ang kaba ay unti-unting pumapasok sa kanilang nga baga. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Santiago. Dayo lang si De La Cruz dito. Hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang nga ugat natin sa dibisyong ito. Akala niya, dahil natanggal niya si Pablo, nanalo na siya. Iyan mismo ang kahinaan niya. Tinapik-tapik ni Santiago ang organizational chart sa kanyang mesa. Lalabanan natin siya gamit ang proseso at regulasyon. Kapag gumamit siya ang espada, sasalubungin natin ang bulak. Gaano man katalim ang espada, mahirap hiwain ang basang bulak. Sakto, tumunok ang telepono. Kinuha ito ni Santiago, Chief of Staff. Mula sa kabilang linya, narinig ang nakalalang boses nga ay dedekem ang general. Sir, pinapatawag po kayo ni General de la Cruz. Kayo daw po at ang gapat. Pumunta raw po kayo sa opisina niya ngayon din. Kumibot ang kilay ni Santiago. Sige. Pagkababa ang telepono, tiningnan niya ang gapat at ngumisi. Naglabas na ang pangilang tigre. Halika, tingnan natin kung gaano katalim. Alas 4:30 ng hapon. Ang hangin sa loob ng opisina ng general ay kasing lamig na yelo. Kahit naka-aircon, tila ang presensya ni Gabriela ang nakpababa pa ang temperatura. Sa kanyang mesa, tambak ang nga dokumentong logistics na personal niyang sinuri. Pumasok si Santiago at ang G4 at sumaludo. Ma'am, pinatawag niyo raw po kami. Hindi inalis ni Gabriela ang tingin sa mga papeles at isiningas ang sopa. Nang makaupo ang dalawa, ibinaba niya ang kanyang balpan at tinitigan sila. G4, sinuri ko ang nga talaan eng supply eng gasolina eng dibisyon nung nakaraang tak-ulan. May isang interesanteng bagay akong napansin. Napalunok nglawe ang gipot. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Sa papel, 100% nga alokasyon ay naipamahagi sa lahat nga unit.
Pero nakapagtataka, ang ulat nga pagamit nga gasolina mula sa nga outpost sa pinakamalayong lugar ay 70% lang kung naibigay lahat ang gasolina. Bakit nanginginig sa ginaw ang nga sundalo? Saan napunta ang nawawalang 30%? Mababa ang boses ni Gabriela. Ngunit parang kutsilyong tumatagos sa puso. Inilabas ang gepat ang nga palusot na inihanda na niya. Kasi po, ma'am, dahil sa malakas na ulan sa mga bundok, malaki po ang natural na pag-evaporate. Saka po, may mga tagas din sa mga lumang tangke ang gasolina. At saka may mga insidente rin po ang pagkadulasing ga delivery truck. Natural evaporation, napahalakhak si Gabriela. Gasolina ba yan o alcohol? 30% ang nawawala sa lukndum sa gitna ng takulan. Ginagawa mo ba akong tanga? O ang buong hukbong sandatahan ang Pilipinas? Hindi po, ma'am, Chief of Staff. Napunta ang tingin ni Gabriela kay Santiago. Si Santiago ay nakatingin sa kanya nang walang anumang pagbabago sa postura. Opo, ma'am. Ikaw ang namamahala sa kabuhayan ni dibisyong ito. Hindi ako makapaniwalang dumaan sa iyo ang ganitong klaseng ulat. Naniniwala ka rin ba sa mahikang itong evaporation? Inayos ni Santiago ang kanyang salamin at kalmadong sumagot. Ma'am, ang sitwasyon po sa field ay minsan iba sa nakasulat sa papel. Ang gepat po ay sinusubukan lamang ipaliwanag ang ngahamon sa operasyon. Bago pa lang po kayo rito. Marahil ay hindi niyo pa po alam ang nga partikularidad ng aming dibisyon. Ngunit mayroon po kaming tinatawag na allowable margin of error. Allowable margin? Biglang tumayo si Gabriela. Hinampas niya ang mesa at narinig ang kalansing inggatasa. Nanginginig sa ginaw ang nga sundalo habang ninanakaw niyo ang gasolina para ibenta. Yan ba ang allowable margin ang dibisyong ito? At ang pagbubulag-bulagan diyan ang partikularidad niyo? Lumabas si Gabriela mula sa likod ng mesa at lumapit hanggang sa halos magdikit ang kanilang nga mukha. Sa LRR, maraming terorista akong hinarap. Lagi silang may dahilan. Para daw sa layunin, para sa organisasyon. Pero sa mata ko, mga kriminal lang sila, walang pinakaiba sa inyo. Sa unang pagkakataon, nanigas ang mukha ni Santiago. Hindi madadaan sa pakiusapan ang babaeng ito. Isang purong prinsipyo. Ang pinakamahirap na kalaban. Simula ngayong gabi, magsasagawa ako ng sorpresang inspeksyon sa lahat ng imbakan ng gasolina. Ako mismo ang pupunta. Kapag may nakita akong pagkakaiba, kahit 1 litro lang, sa pagitan ang nakasulat sa papel at sa aktwal na inventaryo, siguraduhin ang responsableng opisyal na magpaalam na siya sa kanyang uniforma. Bumalik si Gabriela sa kanyang upuan at iwinasiwas ang kamay. Makakaalis na kayo. Paglabas sa opisina, nanhina ang tuhod gugechi at napasandal siya sa pader. Chief, anong gagawin natin? Kapag na-inspeksyon ang nga tangke, tapos tayo. Ang nga tinago nating drum at ang nga dinakalistang tangke, malalaman lahat ngayong gabi. Nakatayo si Santiago sa bintana ng pasilyo, nakatingin sa padilim na kalangitan. Unti-unting bumubuhos ang ulan. Ngayong gabi, kamo, ang kanyang nga mata ay apoy sa masamang balak. Mapanganib ang nga daan sa kabundukan Nueva Ecija kapag gabi. Lalo na't umulan at madulas. Lalo na ang daan papuntang outpost, maraming aksidente diyan. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano kung ang ating general, sa sobrang sigasik, ay pilit na mag-inspeksyon sa ganitong panahon at may mangyaring masama sa kanya? Malaking problema yon, hindi ba? Napasinghap ang G4. Naintindihan niya ang plano ni Santiago. Huwag mong sabihin. Huwag kang matakot. Hindi natin siya papatayin. Tatakutin lang natin. Isang malupit na welcome ceremony para malaman niya kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Tawagan mo ang hepeng motorpool. Sabihin mong tila maluwag ang treno ang service vehicle ang general. Ngumisi si Santiago at bumalik sa kanyang opisina. Unti-unting nilalamon ng dilim ang Kaugnay Division. Alas 7 ng gabi. Isinuot ni Gabriela ang kanyang poncho at lumabas ang kanyang quarters. Pinigilan siya nga kanyang tauhan, ngunit hindi nila napigilan ang kanyang desisyon. Isang ide lang ang sasama. Ihanda ang sasakyan. May kutob siya. May kailangan siyang makita ngayong gabi. Hindi ang nga numero sa papel, kundi ang totoong luha nga sundalo. Isang itim na jeep ang humarurot sa gitna ng malakas na ulan at lumabas ng kampo. Ang destinasyon. Ang pinakamahirap at pinakamalamig na outpost sa buong dibisyon ang outpost ng 22 2nd Infantry Battalion sa isang malayong bundok na tinaguriang Pader ang Luha.
Nanginginik ang nga kamay and driver sa manibela. Walang tigil ang wiper, ngunit hindi nito makayanan ang buhos eng ulan. Ma'am, sobrang dulas po ing daan. Dahan-dahan lang po tayo. Sige. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Mula sa likod, tumingin si Gabriela sa labas. Isang kadiliman na walang kahit isang ilaw. Gaano karaming katiwalian ang nagtatago sa dilim na iyon? Nagsimulang umakyat ang sasakyan sa isang palikulikong daan sa bundok. Ay, sigaw ang driver. Anong problema? Ma'am, ang preno. Ayaw pong gumana ang preno. Pababa na sila sa isang kurbada, ngunit hindi bumabagal ang sasakyan. Sa halip, lalo pa itong bumilis at nagsimulang dumulas. Sa kanan ay isang bangin, sa kaliwa ay pader na bato. Huwag kang mataranta, gamitin mo ang engine brake, ibaba mo ang kambyo, sigaw ni Gabriela. Ngunit ang driver ay nagpanik. Ang sasakyan ay umikot na parang trumpo at sumugot patungo sa bangin. Santiago, Veracruz, isang mukhang sumahi sa isip ni Gabriela. Hindi ito aksidente. Ito ay isang malinaw na sabotahe. Kapit, automatikong napahawak si Gabriela sa upuan sa harap at yumuko. Black. Bumangga ang jeep sa guardrail. Kasabay ang malakas na tunog, lumipat ang sasakyan, sinira ang harang, at nahulog sa bangin. Ang mundo ay umikot, nabasak ang salamin, at narinig ang pagyupi eng bakal. Ilang beses kaya silang gumulong. Huminto lamang ang sasakyan nang gumangga ito sa isang malaking puno. Isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin ang naririnig sa gitna ng trahedya. Maya-maya, ang nayuping pinto sa likod ay bumukas. Pinunasan ni Gabriela ang dugong umaagos mula sa kanyang noo at hirap na lumabas. Kung hindi dahil sa kanyang katawan na sinanay sa matinding paksasanay sa LRR, siguradong namatay na siya nun din. Gumapang siya papunta sa driver at sinuri ito. Salamat sa airbag. May malay pa rin ito. Ayos ka lang. Huwag kang bibitaw. Tatawag ako ng tulong. Kinuha niya ang kanyang radyo. Ngunit puro static lang ang maririnig. Walang signal ang cellphone sa gitna ng bundok. Ang kanyang nga mata ay nanlamig. Mula sa kanyang sugatang labi. Kasabay ng puting usok ng hininga. Lumabas ang matinding galit. Nangahas kayong kunin ang buhay ko. Ito ay isang malinaw na deklarasyon ng giyera. Kung lumabag sila sa patakaran, wala na rin siyang dahilan para sumunod. Tiniis niya ang sakit mula sa kanyang balina tadyang at tinitigan ang kadiliman. Simula ngayon, tatanggalin ko ang ranggo ko bilang general. Babalik ako bilang si Gabriela de la Cruz ng LRR. Ubusin ko kayong lahat. Ang kanyang bulong, mas nakakakilabot pa sa alulong aso sa gubat, ay nawala sa gitnang ulan. Ang pinakamalapit na unit mula sa lugaring aksidente ay isang malit na outposting reconnaissance company. Matapos bigyan ng paunang lunas ang driver at iwanan ito ng ligtas sa lupeng sasakyan, nagsimula siyang maglakat patungo sa outpost. Kahit tinatakpan ng dugo ang kanyang paningin, hindi siya huminto. Kahit ang sakit na parang tinutusok ang kanyang baga ay hindi napigilan ang kanyang determinasyon. 10:00 ng gabi. Ang buhos eng ulan ay hindi na masamang panahon, kundi isang kalamidad. Ang paglakat sa putik na hanggang hita ay parang isang pisikal na torture, ngunit ang isip ni Gabriela ay lalong naging malinaw at malamig. Nagkamali sila. Ang hindi nila paktiyak na patay na ako iyan ang magiging pinakamalaki nilang pagkakamali. Sa malayo, may naninak siyang isang maliit na ilaw, ang outpost, ngunit may kakaiba sa atmosfera. Walang guwardiya, bukas ang gate. At mula sa lupang barracks, isang malakas na ingay ang maririnig. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang naririnig niya ay hindi mga awit ng sundalo, kundi mga pop music, tunog nga basong nakumpugan, at nga sigaw. Hoy gago, bakit ganyan ang mukha mo? Ayaw mong tumawa. Sorry po so. Anong magagawa ang sorry mo? Dapa. Mindhot na sumilip si Gabriela. Ang nasa loob ay isang empleyado. Ang opisyal na mukhang company commander ay hubad baro at lasing na lasing. Ang makasama niyang NCO, non-commissioned officer, ay nagtatawanan habang kumakain. Sa sahig, isang batang sundalo ang naka-push-up position, at tinatapakan ang commander ang kanyang likod. Ang mukha ang sundalo ay puno ng sakit at takot. Ang ibang nga sundalo ay nasa isang sulok, nanginginig sa takot. Nangingitim ang kanilang nga labi, marahil dahil walang heater o dahil sa takot. Ang ninakaw na pondo para sa kagamitan ay ginamit imga opisyal para sa kanilang inuman habang ang sundalo ay nagdurusa. Nanginginig ang kamao ni Gabriela. Naubos na ang kanyang pasensya. Hindi na siya dumaan sa pinto. Sinipa niya ang bintana.
Vlog. Nagsiliparan ang ngabubok at pumasok ang malamig na hangin. Ang ngalasing na opisyal ay nagulat at napalingon. Sino yan? Sigaw nga commander. Sa butas na bintana, nakatayo si Gabriela, duguan, na parang isang demonyong bumangon mula sa impyerno. Gutay-gutay ang kanyang uniforma. Magulo ang buhok. Ngunit ang kanyang na mata ay nag-alap. Pumasok siya sa loop. Sino ka? Civilian. Tanong ang commander na hindi pa maintindihan ang sitwasyon. Hoy, babay, kampo militar to. Balik ka ba? Nang akmang hahawakan niya si Gabriela. Isang malakas na tunok ang narinig at lumipat ang commander sa ere. Sa isang iglap, sinunggaban ni Gabriela ang kanyang braso at ibinalibak siya. Bumaksak ang commander, umungol, at nawalan ing malay. Ang nga NCO ay natigilan, hindi makapaniwala sa nakita. Sino ka? Espiya ka ba? Sigo ang isang sarhento na mukhang first sergeant, sabay kuhang isang baseball bat. Dahan-dahang tumayo si Gabriela. Sumasakit ang kanyang tadyang. Ngunit dahil sa adrenalin, hindi niya ito maramdaman. Lumuhod kayong lahat. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit sapat na para yumanik sa buong baraks. Anong pinagsasabi mo? Hulihin yang babaeng yan, dalhin sa MP. Sigaw ang sarhento at sumugot dala ang bat. Hindi umatras si Gabriela. Bago pa tumama ang bat, bahagya siyang umilak at sinuntok ang sikmurang ng sarhento. Bumagsak ito, hindi makahinga. Sumugot ang dalawa pang korporal, sinipa ni Gabriela ang bintinge isa at sinuntok ang pangange isa pa. Sa lupeng 3 segundo, 4 na malulusok na lalaki ang nakahandusay sa sahig. Ito ang combat skills ng LRR walang porma, pero praktikal at nakamamatay. Ang nga sundalo sa sulok ay hindi makapaniwala. Kinuha ni Gabriela ang buhok na kahandusay na commander at itinaas ang ulo nito. Walang awang sinampal niya ito. Gising. Umungol ang commander at iminulat ang gamata. Isang duguan na babae ang bumungat sa kanya. Sino ka? Parang awa mo na. Inilabas ni Gabriela ang kanyang ID mula sa bulsa at ipinakita ito sa kanya. Major General Gabriela de la Cruz. Ako ang Division Commander ninyo. Division Commander. Nanginginig ang nga mata ang commander. Naintindihan na rin nga NCO ang sitwasyon at namutla. Inatake nila ang sarili nilang general, gamit ang sandata. Ito ay isang krimen na walang kapatawaran. Binitiwan ni Gabriela ang commander na parang basura at lumapit sa sundalong nanginginig sa sulok. Umatras ito sa takot. Lumuhod si Gabriela para magpantay ang kanilang nga mata. Ang kanyang ekspresyon ay biglang lumambot. Anong pangalan mo? P. Private Juancho Reyes po, ma'am. Marami ka ng pinagdaanan. Hinubat ni Gabriela ang kanyang gutay-gutay na fatigue top at ipinatong sa balikat ni Private Reyes. Hindi ka ba giniginaw? Hindi po, ma'am. Ayos lang po. Hindi mo kailangang magsinunggaling. Nakita ko ang lahat. Alam kong giniginaw ka dahil walang pampainit, nagugutom, at higit sa lahat, dahil sa samaang loop. Samgasalitang iyon, bumuhos ang luha ni Private Reyes. Ma'am, sobrang hirap na po. Gusto ko na pong gumuwi. Ang kanyang iyak ay hindi simpleng pagrereklamo. Ito ay sigawng isang taong nasa bingit ng kamatayan dahil sa pang-aabuso. Niyakap ni Gabriela si Private Reyes, at pagkatapos ay tinitigan ng malamig ang maopisyal na gumagapang sasahig. Makinig kayo. Ang nangyari dito ngayong gabi, walang nakakita. Naglasing kayo at naksuntukan. Naintindihan niyo? Opo, ma'am. At dalhin niyo rito ang telepono. Kinuha niya ang telepono mula sa admin office. Buti na lang at gumagana. Hindi siya tumawag sa Empeng Division, kundi sa isang pinagkakatiwalaang kontak sa labas. Malamang ay nakawiratap ang ngalinya sa kampo. Ako to. Ay tres niyo ang lokasyon ko at magpadala ang helikopter. Punuin niyo ang armadong tauhan. Ang nasundalo ko, namamatay na. Pakababa ang telepono, sumandal siya sa upuan. Maya-maya, narinig na ang ugong ng helikopter. Ito ang tunok ng pahuhukom. Bumulong siya sa commander. Magdasal ka na. Magdasal ka na sa korte militar lang kita dalhin. Dahil kung ako mismo ang hahatol sa iyo, magmamakawa kang patayin na lang kita. Hindi napigilan ang commander na may hisa kanyang salawal sa sobrang takot. Ang ilaw mula sa helikopter ay tumama sa barracks, at naksibabaan ang gas special forces. Hindi sila mula sa dibisyon. Sila ay mgatauhan mula sa GHQ. General Headquarters, na personal na tapat kay Gabriela. Ma'am, ayos lang po kayo. Tapos na, arestuhin ang basurang ito. At puntahan niyo ang sasakyan ko. Iligtas niyo ang driver.
Inilagay si Gabriela sa isang stretcher at isinakay sa helikopter. Habang paangat sila, tiningnan niya ang lupa. Ang buong lupay ng Nueva Ecija ay nababalot ng dilim. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Santiago Veracruz, magbabayad ka sa pagtangka mo sa buhay ko. Mas mahal pa sa sarili mong buhay. Ang helikopter ay lumipad sa gitna ang dilim pabalik sa headquarters. Alas 11 ang gabi. Nagsimula na ang tunay na digmaan.